Hello guys! Hello! This is for Libra. Welcome Libra dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Libra. This is general reading. Pwede ka makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition Libra sa panunood. Okay, this is 13 for Libra. Ikaw ba ay nanay or anak? Nasaan ka ba dyan? Kung nanay ka Libra, posibleng may anak ka na nangangailangan ng guidance mo. Maybe, nandito yung anak mo, okay? Maybe yung anak mo, kasi pwedeng yun, pwedeng ikaw yung anak, pwedeng ikaw yung nanay, or ikaw yung parent. Yung anak mo dito, meron siyang plano sa buhay. As a parent, kailangan mong i-guide yung anak mo eh. Mapa-adult man yan, or bata pa yan, teenager. Kailangan mo siyang i-guide. Tingnan mo dito. So, yung 30 na yan, sinasabi na kailangan ng stability and balance sa pamilya mo. Maybe yung mga anak mo, or maybe pamangkin, apo, may mga kailangan silang tulong galing sa'yo. So, nangangailangan sila ng tulong. So, you need to help, okay, and assist. Okay, next card natin dito. Meron dito sa inyo na Libra na meron kayong decision making. Parang meron kayong iniisip. Okay? Nag-iisip kayo eh. Parang, like for example, nag-iisip kang mag-travel. Or pwedeng nag-iisip ka ng a-applyan mong trabaho Libra. Pwedeng iniisip mo kung mag-i-stay ka ba dito sa dati mong trabaho. Or lilipat ka sa mas magandang trabaho. Parang gano'n. So, comment down below if you resonated dyan. Okay, King of Pentacles. Strength card. Wow. Kaloka to. Okay. So, Libra, ang nakikita mo dito, kung makikita mo, there's a magic. Parang sinasabi ng bara sa'yo, isang napakabilis na magic. Maybe galing ka dito last week. Last week, maybe you suffered financially or emotionally, hindi ka makatulog sa mga problema. But this week, sinasabi isang mabilis na magic, milagro, isang mabilis na pangyayari ang posibleng mangyari, Libra. Nakikita ko sir dito na financially you are strong. So, pwedeng this week makahawa ka ng limpak-limpak na salapi. So, maybe may ibebenta ka na ari-arian, or maybe may business ka. So, nakikita natin yung strength and King of Pentacles dito na financially you are strong. Okay? Financially, wala kang masyadong problema siguro. Ang problema lang dito, nandito yung 7 of Swords. So, like for example, kinakailangan mo Libra na maging strong talaga. Maging strong, maging confident, maging brave ka. Because, mayroon kang kapamilya na under attack. Under attack siya ng temptation. Yung parang sa pamilya, ganun talaga eh. Diba? Hindi naman lahat ng kapamilya. Talagang mayroon dyan na black sheep, may talagang suwael. Hindi lahat ng anak mabait. May anak dyan na may bisyo, may anak dyan na babaero, may anak dyan na basta, parang gano'n. So, nakikita ko siya dito na kung iisipin, wala ka na naman dapat na problemahin, pera man siya or relationship or like for your family. But the problem is, yun na nga, maybe may apo ka or anak or maybe yung asawa mo, or kung wala ka pa naman na karelasyon, maybe yung parents mo, kapatid, meron silang mga temptation. And yung temptation na yun, yun yung parang nagiging rason kung bakit minamalas ka, minamalas yung pamilya, or kung bakit pinagdadaanan kayo ng problema. Dito sa barahan to, sinasabi ng barahan na posibleng, this is King of Pentacles and 10 of Cups and 9 of Pentacles. So, isang wish financially ng buong pamilya ang posibleng mangyari or makuha. So, like for example, nagwe-wish kayong manalo sa loto, pwedeng isa sa mga kapamilya,
ay posibleng manalo sa loto. Like for example, yung iba, parang despedida party because isa sa mga anak mo ay posibleng pupunta na ng ibang bansa. Or maybe this is a financial wish to di ba? Wish fulfillment. Sinasabi dito ng Nine of Pentacles na to na kung ano man tong pinapangarap mo financially ay posibleng mapapasayo. Okay? Kaso lang, ang problema, mayroong mga temptation. Okay? Like for example, kung may hawak kang pera sa ngayon, mag-iingat ka kasi maybe someone interested sa pera mo. So, pwedeng anak mo yan, asawa, biyanan, or kung sino man sila, na pinag-iinteresan yung pera mo. Okay. Okay, so dito sa King of Pentacles, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kung hindi pa man siya mangyari sa linggong ito, maybe this is your future. Sinasabi ng baraha Libra na, halimbawa, kung sinasabi mo na imposible yan na mangyari ngayong linggo na makatanggap ako ng malaking pera kasi wala naman akong inaasahan. So, sabi ko nga sa'yo, yung first card mo sa kanina, diba? This is Magician. Milagro. So, maybe there's some miracle, unexpected na financial flow, windfall, ang darating sa'yo. Two of Wands yun. Kung mayroon ka, Libra, na, kasi nandito ka Two of Wands to dalawa. So, for example, dalawang bansa ang pinagpipilian mo, or maybe your current situation, current job, or yung bago mong in-applyan, parang ganun. So, nakikita natin yung confusion. Medyo confused ka sa ngayon kung ano ang gagawin mo. Seven of Swords and the Lover. So, nakikita ko dito, Libra, if you're in a relationship, my boyfriend, my girlfriend, my live-in partner, possible na merong third party na gustong pumasok sa relationship mo or new. May gustong pumasok para sirain ito. But, sinasabi ng baraha na you need to calm yourself. Kailangan mong maging water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Kasi yung water sign talaga, kalmado lang. So, dito sinasabi, kailangan mong hanapin yung kalma. Like, for example, nalaman mong may umaaligid sa asawa mo. So, kalmahin mo yung sarili mo. Mag-research ka muna bago ka gumawa ng action. Two of Swords and Nine of Pentacles. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na merong pagkakataon, meron talagang posibilidad na ibinigay sa yung universe na makuha mo yung mga wishes mo financially. But minsan, nagdadalawang isip ka, yung parang natatakot ka or parang iniisip mo na imposible. Okay? So, yun ang sinasabi ng baraha sa inyo. Maraming salamat, Libra. Bye!